Hello, fantastic friends! Narito po ako muli para turuan ko po kayo kung paano gumawa ng realistic na anthurium. Ito po yon, kulay red at may dahong may mga lines po na puti. So, simulan na po natin. Meron po ako ngayong plastic bag na kulay red, 3 piraso. 1 pirasong puti, 1 pirasong black at 3 pirasong green. So, ito na po yun. Ayan, ready na pong plantsahin. So, ngayon kumuha po ako ng Manila paper. At paplantsahin na po natin yung kulay red na para sa bulaklak. Set up na po natin ang plancha sa heat number 3. At hagurin sa loob ng 8 hanggang 10 segundo. Baliktarin. At hagurin muli sa loob ng 8 hanggang 10 segundo. Kapag napansin na medyo kulubot pa, ulitin po sa loob ng 6 na segundo. So ito po, okay na. Planchado na po siya. Next na po natin yung para sa dahon. At muli, sa loob ng 8 hanggang 10 segundo, hagurin natin. Ngayon naman baliktarin po. So, ayan. Okay na po siya. Next na po yung puti na para sa lines po ng ating dahon. Dahil manipis lang po siya, saglit lang po. Ilang segundo lang, 6 na segundo lang. Okay na po siya. So, ayan. Ready nang gupitin. Ngayon naman, gagawa po tayo ng ganito, yung heart shape po. Hatiin po natin itong plinansyang kulay red. Kayo na pong bahala kung anong sizes po ng anthurium ang gagawin ninyo. So, ito po ang ginawa ko. Ayan. Heart shape po ang ating ginupit. Ngayon naman, gawin din po natin yung lines para sa dahon. So ito po, gugupitin po natin ito katulad ng hugis ng dahon. So, medyo pa heart shape din po siya na pahaba. Dahil ganun po ang dahon ng anthurium. Ayan. Ganyan lamang po yun, mga ka-fantastic.
Ngayon, pinagsama na po natin yung dalawang piraso para sabay na po siyang gupitin. Ayan, simulan na po natin. Bale, ang paggupit po nito dahan-dahan lamang po mga ka-fantastic para hindi po natin maputol yung mga ugat-ugat niya. Ito po yung magsisilbing lines doon sa ating dahon. So, para tayong gumagawa ng Christmas tree. Ganun po ang magiging shape nito. Dahan-dahan ko lamang pong ginawa para masundan ninyo. Ayan, ganyan lang po yun. Bali, yung ibang anthurium naman po, wala namang ganitong lines. May iba-ibang klase din po kasi ng anthurium. Kung mapapansin niyo po, tumingin po kayo sa Google. Makikita niyo po yung iba't ibang klase po ng dahon ng anthurium. Pwede po kayong pumili doon. Ito lamang po yung napili ko kasi nagandahan po ako sa lines niya na may mga white. So ito po mga fantastic, malapit na po siyang matapos. So, ayan, tapos na po. Next na po natin gagawin ay paplantsahin natin ito para dumikit po siya doon sa kulay green. Ayan. Sa loob lamang po ng 6 na segundo, malamang dumikit na po siya. So, ayan. Okay na po, dumikit na siya. Ngayon naman, gugupitin po natin ito. Ayan, nagupit ko na po. Ganon din po sa kabila, para pantay. Plantsahin po natin ulit, para dumikit din po. Parehong oras lamang po, 6 na segundo.
So ayan, okay na po siya. Nakagawa na po tayo ng isang dahon. At gagawa pa tayo ng isa pa. Ayan, sa kabila naman po. Katulad lamang po ng nauna, 6 na segundo lamang po. At siyak, dumikit na po ito. Ayan, okay na po siya. Gupitin lamang po natin yung mga sobra-sobra. Ayan, may dahon na po tayo. Ngayon naman, maglalagay po ako ng glue stick dito sa ating anthurium flower. Dahil po may mga ugat-ugat pong ganito, yung anthurium. Ituloy lamang po natin sa kabila. Ngayon palamigin po muna natin ito ng ilang minuto. At pag malamig na, pwede na po nating idikit itong partner niya. Sundan nyo lamang po mga ka-fantastic kung paano po ang proseso neto. Paunti-unti lang po ang paglagay ng glue stick, huwag pong lahatan. Paisa-isang lines po. Nang sa ganon, mai-ayos po natin. Diinan po ng bahagya ng ating daliri. Para lumitaw po yung lines. Ayan, ganyan lamang po yon. Saka na po natin lagyan ulit ng glue stick doon sa sumunod na line. Diinan ulit ng ating daliri. Ayan, ganyan lamang po yon. Doon po sa blanco at walang lines, doon po tayo naglalagay ng glue stick at saka po natin hinahagod ng ating daliri para lumitaw yung mga ugat-ugat niya. Basta kung maglalagay po kayo ng pandikit dito sa mga blanco po, in between po ng mga lines na nilagay natin. Alam niyo po bang ang anthurium plant ay nagsisimbolize daw po ng love, passion, and admiration, which is perfect for romance. At isa po ito sa mga bulaklak na hindi po madaling malanta dahil kung mapapansin niyo po, makapal po siya at parang plastic.
Ito rin daw po ay nagsisimbolize ng strength at perseverance. At yung pagiging heart shape po ng bulaklak niya ay nagsisimbolize daw po ng hospitality. Perfect po sa indoor or outdoor. Kahit saan ka man tumira, masarap daw po itanim ito at hindi po siya namimili ng klima. So, ito pong ginagawa ko. Plastic man ito, pero nagbibigay din po ng aliw sa ating paningin. Kaya exciting po gumawa nito. At kapag makikita nyo sa bahay nyo o sa office nyo, yung ganitong bulaklak, tsak na malilibang kayo. Ika nga, nakaka-good vibes. So ito na po, kumuha po ako ng alambre at gagawa po tayo nito. Sa haba naman po ng alambre, kayo na pong bahala. At kung gaano po kalaki yung ating anthurium flower, doon nyo na lang po ibabase. Ngayon naman, puluputan po natin ang ating kulay dilaw na plastic. Ngayon po, gagawa po tayo ng sunlight na ginupit-gupit na plastic bag na kulay puti at kulay dilaw. So, unahin po natin itong puti. Gugupitin po natin ito ng maliliit at pinong-pino. Ngayon, gugupitin ko na po ng pinong-pino at isasahod ko po dito sa isang plastic para hindi po siya kumalat. Sunod na po natin yung kulay dilaw. So, ganong proseso din po. Gugupitin natin ng pinong-pino. Kayo na pong bahala kung lalagyan nyo pa ng ganito. Kasi napansin ko po sa totoong anthurium flower, may mga butil-butil po siya. So, ito na po yun. Bahagya po nating padaanan ng apoy para mas lalong kumapit. Ngayon naman, buuin na po natin yung ating anthurium flower. Gugupitan ko po muna dito ng bahagya para magkaroon po siya ng butas. Konti lamang po. Ayan. Saka po natin idikit ng glue stick.
Kung mapapansin niyo po, medyo may nakabuka pong konti, padaanan lamang po ng bahagya ng apoy. Nang sa ganun po ay kumapit at magdikit. Pisilin lamang po ng inyong mga daliri. So ayan, okay na po siya. Bahagya po natin siyang kulutin. Para maging realistic. Ngayon naman, dahil kulay red po ang ating anthurium flower, pupuluputan po natin ng kulay red na plastic bag yung stem. Ayan, bahagya lang po nating padaanan ng apoy para mas lalong kumapit po. Ngayon naman, gagawa po tayo ng tangkay ng ating dahon. Dahil medyo mahaba po ang dahon ng anthurium plant, kumuha po ka ng alambre na 17 cm long. Ito po yung ating magsisilbing tangkay ng dahon. Balutin lang po natin ng kulay green na plastic. Isa pong advantage sa pagpulupot po ng plastic sa ating alambre ay hindi po magkakaroon ng kalawang itong ating alambre kahit na ito po ay basain o kahit na hugasan po ang ating bulaklak. Ngayon, ikabit na po natin yung ating stem. Di ba po? Ang ganda tingnan ng dahon niya. Kasi may mga lines na white. Ito, ilagay na po natin yung dahon. Yari na po ang ating anthurium flower. Fantastic! O diba? Parang totoo. Ito na ang realistic na anthurium flower. Sana natuwa po kayo sa panonood ng aking tutorial ng paggawa ng anthurium flower gamit ang plastic bag. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe po. Mag-like po at mag-comment at share nyo na rin po sa iba para marami pong matuto. Click the notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang videos. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Mag-iingat kayong palagi. God bless you all!